Magandang araw mga sisters. Humihingi po ako ng insya sa inyo kung matagal po kaming walang upload, matagal akong walang upload. Dahil po mga sisters, hindi ako makapokus sa pagbablog hanggat ako po ay may inaalala. Dahil yun nga po, inaalala ko po yung sitwasyon ni Mister dahil patuloy po siya rin dumadaing ng kanyang nararamdaman doon sa likod niya. So ayun po mga sisters, dahil nga po ganun yun, so nag-decide po kami na pumunta doon sa orthopedic para po matingnan siya kung ano talaga yung totoong kalagayan ni Mister at bakit ay may nararamdaman pa rin siyang sakit. Pero po mga sisters, yung kahit nakikita nyo po sa video ay nakakalakad na siya, pero yun nga po, sabi niya sa akin ay nakakaramdam pa rin siya ng sakit na doon banda sa bandang likod niya, yung, kung saan po yung aming pina-x-ray. So, nag-decide kami ni Mister na pumunta doon sa, medyo malayo po sa amin dito, mga ilang bayan, papupuntahan. Doon po sa lugar po na yun ay may orthopedic doctor. So, bago po kami nag-isip magpunta doon mga sisters, syempre kailangan po namin una yung panggastos. So, salamat po at dahil po sa inyong mga comments, ay mas lalo po kaming nag-isip na kailangan po talaga ay may dala siya doon. So, naggumawa po kami ng paraan, maliban pa doon, tsaka doon po sa mga nagtulong sa akin financial, malaki po ang naitulong ninyo sa akin. Ayan po, nagpapasalamat po ako kay Ma'am Josie Romero, kasi po isa siya sa mga nagkaroon ng concern para po si Ambet ay madala doon sa orthopedic doctor. So, yan po, at kasama na po dun sa para nga po mapalagay yung aming loob at na maging mapayapa yung isip ko dahil hindi nga po ako matali at hindi ako makapokus sa kung anong gawain ko dahil po doon sa kalagayan ni Mister. So yan, kailangan namin siyang dalhin sa orthopedic para maipakita kung ano yung totoong maging sitwasyon niya. Paano po mga sisters, dahil kailangan namin ng financial, ay napilitan po si Mister na ibenta yung luti niya, kabahagi niya sa kanyang magulang para lang po mag-awa namin yung pagpunta po namin doon sa orthopedic doctor, kasi po ay malaki-laki din yon ang gastusin doon sa pag-travel pa lang. Malaki po yung magiging gas dahil po ay makapunta kami doon kapag magrenta kami ng sasakyan, dahil po si Mister hindi pa pwedeng mag-commute dahil medyo matagal pa po siyang maglakad. Hindi pa kaya niyang mapabilis yung pagkilos niya. Kaya talagang hindi namin maiwasan na magrenta at talagang may kalakihan din po yung aming gagastusin. So yun nga po mga sisters, yung pumunta na kami doon sa na set na po namin lahat yung aming kailangang gagastusin. Yun, tapos bago po kami pumunta doon, kumontak po ako dahil dito pa lang po sa Bulalakaw, dito sa amin, ay nanghingi po ako ng number mismo doon sa pupuntahan namin, yung doktor na pupuntahan namin doon. At nag-contact po ako before pa kami pumunta doon. Tapos, yun nga po mga sisters, ang sabi sa akin na nung time na yun na pupunta kami kinaumagahan, ay sakto po na may schedule din po ng orthopedic doon. So, sakto, kaya gabi pa lang po, nag-travel na kami papunta doon, madaling araw. Ayan, at sinakto po namin na kapag pagdating ng umaga ay nandoon na po kami doon sa madilim-dilim pa mga sisters, magta-travel kami, pupunta kami doon sa orthopedic doctor. Sumagot pa kami. Sisters, nakarating na nga po kami dito sa mismong ospital. Ayan, sumaglit lang ako ng kuha ng video dahil bawal. Ayun, ako yung magapila para kay Mister kasi pila-pila na yung ganitong probinsya. Mga sisters, naghihintay po si Mister doon sa ng doktor doon sa orthopedic. Haba po ng pila na pinilahan namin kasi po rin po namin dito. Marami lang nakapilang pasyente. Kahit maaga po kami dumating, minit yan dahil sa dami ng pasyente ay naabutan din kami ng tanghali. Hello mga ka-brothers and ka-sisters, dito tayo ngayon sa Palapan Hospital para patingin sa orthopedic. Ito po mga sisters, yung pagkabalik po namin galing doon sa orthopedic. So, yun po, nagpapasalamat ako kay God. Siyempre po, unang-una sa inyong panalangin. Talagang epektibo, tinugon po ni God yung panalangin ninyo. Siyempre yung panalangin namin. At yun po ang lubos kong pinagpapasalamat
yung pagsuporta po ninyo ng dasal para sa amin dahil po ay naging resulta po ay nung pagtingin po kay Ambet ay hindi po naman po sobrang malubha siya. So, hindi po kami nakagastos din talaga ng malaki. Pero malaking bagay din po yung banggitin ko na po yung specific na tao na nagbigay tulong pinansyal kay Ma'am Juicy Romero. Maraming salamat po sa iyo, Ma'am. Papasalamat sa Diyos pagkat sa binigyan niyang puso sa inyo na nagkaroon po kayo ng concern. At dalangin ko po kay God na si God na po ang bahala mag-bless sa iyo, Ma'am. At magsukli sa ang doble-dobling kapalit dun po sa binigay ninyo sa aming financial support. Dahil yun nga po, si Mr. po ay sa ngayon, dahil yun po ang kuwan ng doktor sa kanya, yung malaking himala na siya po ay hindi naman sobrang malubha nga po yung kalagayan niya. So need lang niya yung mahabang pahinga, tsaka po yung tuloy-tuloy na gamot, nilisitahan po siya ng gamot, at yun po ang aming magiging gastusin sa gamot niya. Kailangan niya ng mahabang pahinga at hindi muna daw po siya talaga pwedeng magtrabaho. So, yan pa po. Kung mag-vlog po ako na hindi na po siya talagang laging maipakita dahil hindi naman po siya pwedeng magtrabaho. So, yun po, para po sa inyong kaalaman. At lubos po ako nagpapasalamat sa inyong suporta, sa mga comments ninyo, suggestion. Malaking bagay po yung naitulong nun sa akin. Yun po ang nabigay sa akin ng lakas ng loob, ng mga kailangan para po ay kung ano ang kailangan para kay Mr. At maraming salamat po sa inyo, sa lahat ng viewers. Maraming salamat. Pagkat sa kabila po ng ganito po ay nangyari sa amin, patuloy po ang inyong pagsuporta. At God bless po sa inyo. Magandang araw mga sisters. At magluluto po kami ng masarap na ulam. Yan, pagkagaling po namin dun sa ospital ng Kalapan, kasi mura po doon yung karning baka. Yan, dahil minsan lang kami makatikim. So, para makatikim din yung mga bata ng masarap na karne. Para po ito sa amin mga sisters is yung karning baka ay masarap. Medyo may kamahalan nga lang. Pero, yan. Dahil may nakalaang budget na kayang bumili. Siyempre, bumili na kami. Yan, oh, puro laman. Yan, laki ng laman. Yan, gagawa kami ng tinulang karning baka, sinabawang karning baka. Ang sarap nito. Yan, lalo na may sabaw. Yung sabaw niya ang pinakamasarap. Hatiin ko lang. Puro laman yan ay. Yan, hatiin lang namin para yung kalahati ay ibang luto na naman. Ayan, ito yung aming gagawing tinula o sinabaw. Yan mga sisters, try din namin itong balat. Medyo matagal-tagal na lagaan, pero ito po ay masarap. Yung sinasabing guto, pero ito po ay ihalo namin dito sa sinabawang karning baka. Tama na yun.
Yan, hugasan natin mabuti para matanggal. Siguradong malinis. Yan, mga sisters, lalagayin lang natin ito ng matagal. Yan, lagyan natin ng sabaw na marami. Dahil matagal siyang lagaan, kailangan palambutin ng husto. Kasi yung sa tinulang karning baka, mas masarap siya kung matagal na paglaga. Yung talagang malambot na siya. Doon pati lumalabas yung sarap ng baka sa sabaw. Lalagyan natin ng sibuyas. Ayan mga ka-sisters, matagal na itong pinakulo. Ayan, tsaka yung karne, oh. Halata na siyang malambot. Ayan, pati yung kasama yung balat na napakatigas. Po ay tinusok ko ng tinidor at malambot na siya. Ayan, okay na. O, binak, oh. Wakin ako, wakin. Yun, dahil malambot na siya, panibago ulit, maglalagay ako ng maraming sabaw. Maraming sibuyas para masarap yung sabaw. Yan mga sisters, maglalagay din ako ng paminta. Tinami ko na kasi mas masarap yung sabaw kapag maraming paminta. Maliban sa bango, nakadagdag pa siya ng masarap na lasa. Mga sisters, ng asin yung ating sabaw na. Dahil ito na yung ating naging sabaw matapos natin pakuluan ng matagal. Yan mga sisters, maglalagay tayo ng repolyo. Masarap sa sinabawan ng mga karne. Yan, maglalagay tayo ng masarap na gulay sa sinabawang karne. Yan, dinamihan ko na dahil gustong gusto ng mga bata yung repolyo. Tayo. Mga ka-sisters, hapunan po tayo. At talagang hapon, hindi lang hapon, gabi na po dito sa amin. Katatapos lang pagluto ng aming matagal na pinakulo na karning baka. Masarap na karning baka. Okay, Toy. Lord, maraming salamat po sa biyaya, sa pagkain, sa lahat-lahat. Amen. Karne pa, kita mo. Marunong talaga mga bata ng masarap.
Kanin. Alam talaga ng mga bata kung alin ang masarap eh.